Yo, welcome sa latest episode, sa latest review ko dito sa Basehan ng Bawat Torado. Ako, Batas. Yeah. Sa lahat ng nanonood ngayon, spatan nyo yung nagsimula ako ng vlog, ng weed vlog, Need for Weed. So, spatan nyo kung di nyo para sa spatan. Nag-upload na ako ng video dito sa channel na to. Kung meron kayong suggestions, tanong, or comment, whatever, mag-comment lang kayo dun sa video na yun. Di ba? So, ideas, whatever. Kung ano man. Basta comment lang. Spatan nyo. At thank you. Yeah! So ngayon, re-revealing ko yung battle ni Onyx tsaka ni Charisma. Nangyari to nung 2023 pa. Tama, 2023. So, wala. Mag-iisang taon na akong wala sa Pilipinas. So, shit. Dami na nangyari. Ang dami kong natutunan sa napakaikling panahon. Ang daming adjustment, ang daming, alam mo yun, bago lahat. Sobrang solid na roller coaster. Pero hindi ako nandito para pag-usapan ng buhay ko. So, spatan na natin tong battle. At cheers sa lahat na nanonood. Sana umiinom din kayo. Yeah. Ganun. Kailangan ko pindutin. Flip Top Zoning 16, nandito pa rin, TIU Theater Makati, unang laban ng gabi, walang laban natin ngayon parating. Isang malaking shoutouts sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng support ng tunay, live, online, sa lahat ng mga dumayo pa galing pa sa labas ng Metro Manila. Flip Top, magingay para sa parating natin laban. Oh. tuwing napapaalala sa akin na may mga bumabiyahe, may mga lumilipad para manood ng Flip Top ng live, sobrang solid talaga. Kumbaga, sobrang solid yung ginawa natin as a whole at ginagawa nyo pa rin hanggang ngayon. Shit, ibang klase yung movement. Wala lang, sobrang solid game. Shoutout sa lahat ng mga represent collabs na sumusuporta, tumutulong lagi sa Flip Top. Silipin nyo rin pala, Flip Top official merch. Sa kanan ko, Kainta, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Onyx. Wala pa to nung unang panahon, noong ngunit hanggang ngayon sa kasalukuyan wala pa din nagbago. Bulong sumisingaw, umaaningaso ang baho ng sistemang di pa rin mabago-bago. Onyx, Yogang, Batang Pladway, rehip mo. Yeah, let's go. Yeah. Shoutout si Yogang, shoutout sa mga tropang Floodway. At sa kaliwa naman, Mandaluyong represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Charisma. Bibit Mandaluyong sa tuwi magtatangkal. Alam mong walang katulad itong hawak ni Kambal. Saludo sa mga templero, baguhan o matagal. Patas kong ibibigay ang respeto at pagmamahal. Shoutout sa mga tropa sa Mandaluyong. Oo. Nanalo ng coin to si Charisma. Piliin niyo mauna si Onyx. Tig 2 minuto dapat. Onyx. 3 ikot, 5 hurado. Non-tournament battle. Unang laban ng Zoning 16. Pakinggan natin unang banat. Onyx. Yo! Flip Top, game? Game! Manda to kainta to mandaya ng balikan ngayon dito sa biyahe yung pati IU. Kung saan magaganap ang pagtatapos nito sa Rizalenyong estudyante ng JRU. Walang karisma tong karisma nyo, kaya sa plakang yan, bitiw. Kasi yung tunay na karisma nasa Manda, bali, oops. Yung tunay na karisma nasa Manda, baliw. Puta kung hitman, ha? Hitman? Tangin na tol, yung mga totoong naipit sa sitwasyon na yon, tangin na ikinahihiyang naging sila, ikaw? Puta, pinagkakalat mo pa. Sila yung mga biktima ng lipunan nang dahil sa kahirapan sa patalim kumakapit na, ikaw? Puta, maayos yung buhay mo. Ba't gusto mong sirain, ha?
Puta, hitman ka? Ha? Hitman ka? Yung hitman, tol, tahimik lang. Kasi buhay yung inutang, yung kabayaran, ganun din. Hindi lang. Yung interest, baka nga triple pa. Puta, ikaw? Putang ina yan, yung interest, baka nga triple pa. Ikaw, ang ingay-ingay mo, hindi ka naman ganun. Demonyo, ba't umaamin ka, ha? Puta, adik ka? Awit, ha? Pucha, wag ngayon. Sa mga hindi nakakaalam, kanta niya yon. Oo, kanta niya yon. Kwento ng batang pilit sumasalungat sa Agos Paparon sapagkat walang bayag sumugod o sumubok sa anong naghihintay sa dulo kung mahulog sa talon. Ganon! Ngayon, sinong lubog ha? Puta, biglang nag-click FRBL, ginawa daw sa Skyway. Kasi si rap yan, parang jeep, binangonan, floodway. Ulul! Basta ako, tol, MCing game changer na parang click, mas mataas pa sa Skyway. Binangon yung floodway. Ganyan mag-bars beach, pinong-pino, buhangin sa Puerto Galera. Sa underground, dinadayo na parang ilog ng Puerto Princesa. Kaya, Egos Carepa. Kasi inuulit mo lang yung sinasabi nila parang ang echo sa tenga. Kaya, tumabi ka na pre. Di ka dito pwede. Puta pwede siyang mambuhay kaya batang 9. Mga pusang galang-galing sa syudad ng Tigre. Si Muning, yung kuting ng 13 dead sa lente. Yeah! Puta, di ba? Sabi mo kay Rapian, puta hindi na slant rhyme, diagonal escalator na. Puta slant rhyme, diagonal escalator na. Bobo ka ba ha? Eh kung streeting kaya kita para bumingo ka na. Puta, weirdo ka. Ako'y mula sa daanan ng baha pag nang giba mala disaster. Itong tidal wave na galing Manda, pre-trial lang sa floodway. Paulan lang ng bara para di makapag-mayday rainy season Smith & Wesson na itinapat sa AK. Ako'y lyricist na terorista sa gera mala ISIS. Bayoneta ko yung lapis. Bibig ko ang barel at ikaw yung target practice mala. Di ba yung karisma, tik nga yung ga, bang yung lasaper, ito'y bloody bread and butter o sagradong salita sir o common yung ganap kung ba't na body bag kang rapper. Yeah, itong round 1 ni Onax, bibigyan ko siya ng 5 points. Props sa flow, solid. So, ang dami yung mga sumasayaw na lines, kumbaga na schemes. So, yeah, solid yun. Props doon. Tas yung Manda, baliw niya na may charisma na sa Manda, baliw. Yun, bigyan ko ng point yun. Yung binangon yung floodway, yung paulit-ulit ka lang, parang echo sa tenga, tsaka Smith & Wesson tinapat sa AK. Yun, yung mga yan, bigyan ko ng punto yun. Solid yung verse. Yung round, balance naman. So yes, pata natin ngayon first round nito ni Charisma. Bayan, bayan natin, Charisma! Rebat pa lang, alam nyo nang ako dito yung mahangin. Malakas yung Charisma. Ulul, tignan mo sa camera, sino mas pogi sa atin? Utang na to, hindi ka sasabay. Ganyan yung itsura na pag yung buhay, mahirap talagang poor life. Alam na alam yung mga anyon tubig, Puerto Princesa, talon, tangina, pwede kang tour guide. Okay lang ganyan magrebat. Hindi lang basta freestyle, alam mo kung sino yung nababata, kaya lumalayo-layo ka ng konti sa akin, yung hininga mo amoy alak. Bago ko simulan tong round 1, gusto ko lang isingit to. Tangina mo, akata, sinungaling ka, di naman 5K yung TF ko. Gusto ko na sana sabihin yung TF ko sa'yo. Kaso baka magselos ka, mainggit at magwala. Gusto ko na sana sabihin yung TF ko, kaso wag na, baka dagdagan ni Enigma mamaya. Flip-top game! Gago, welcome natin si Onax, nagbabalik. Lapan! Ulul! Wala naghahanap sa'yo dito. Pasalamat ka na lang kay Arik, sinama ka sa line-up. Nagkaroon ka ng match-up. Sinabi lang ni Apex na nauubos na yung magagaling sa flip-top, tangina bigla kang nag-comeback. Guys, seryoso, sino naghahanap dito? Wala! Bawal na dito yung mga rapper na mahina. Dapat dito yung performance talagang pambihira. Dapat dito yung performance talagang pambihira. Ako nung nakaraan, kuha-kuha ko yung amor. Ganda ng pinakita. Alam mo, raining in Manila, yung mga bars walang tila. Raining in Manila, kala mo yung mga... Takin mo, ganda na eh. Kala mo raining in Manila, yung mga bars walang tila. Kasi itong kalaban ko, ang tunay na pangalan, James Kevin Assis. Putang ina.
James na, Kevin pa, meron pang assist. Meron pang assist, pero yung pormahan pang bonjing. James na, Kevin pa. Siguro yung tatay mo, panapan ng boxing. Tanginan to. Kitang-kita nyo naman sa pangalan, di ko na kailangan pang tumodo. Di ko na kailangan pa magbuhos. Makikita na sa apelido, James Kevin, assist lang meron ka, di mo kaya makapuntos. Buti pa si Mot! Champion na! Yung karir mo, isang malaking joke par. Pinangalanan ka ng James Kevin, pero sa play-top di ka nahanay sa mga all-star. Sinabihan lang ni Mot ng, di mo namalayan na si Chembre na ulit. Isang taon ka nang patay! Pero at least, 5 million. Anong piling na 5 million yung laban nyo kaso choke ka doon? Sakit-sakit. Kunyari, di nasasaktan pero yung usok labas sa nose. Sir, matagal na pala itong patay eh. Eh di multo na yan. Mali ka ng labang na propose. Ba't ako matatakot dyan sa multo? Yung mga babae, lagi akong ginughost. Utang ina, sabi ko yun, no? Pangalan ng grupo na ito, Yogang. Putang ina, nakakatakot. Sa grupo nila sa Rizal, nag-aatrasan yung mga tao pag andyan na yung Yogang. Malaman-laman ko, taga-yoyo lang pala pag mag-aaway na yung mga mosang. Yogang, ulul! Kala mo talaga, yogang, ulul! Yung mga grupo na ito, kala mo talaga may mga wallet na natangay. Tawagin nyo akong sisinyo, di na ito kayang makasabay. Ba't ako matatakot dyan sa yogang? Meron akong yogang na pamatay. Kaya di tayo magka-match. Lagi niyang kinukumpara yung sarili sa kalaban pag bumabattle. Kesyo, ako Miami, ikaw Denver. Ako manager, ikaw waiter. Yan! Panoorin niyo lahat ng video, andun yung ebidensya. Kinukumpara yung sarili, gumagamit ng pangalan ng iba bilang referensya, walang tiwala sa sariling identity kasi merong diferensya. Anong sasabihin mo? Ako si Mike Swift, ikaw si Enigma. Ako si John Cena, ikaw si Batista. Ako di ko na kailangan magbanggit ng mga pangalan ng artista. Sapat nang sabihin sa kanilang, ikaw si Onax, ako si Charisma. Wala, kay Charisma yung round na yun. Tangina, laugh trip. Solid yung tour guide rebat. Tapos yun, hindi na niya sasabihin yung TF niya kasi baka dagdagan ni Enigma mamaya. Tapos yung biglang nag-comeback. Ba't nga ba yung biglang dahil sinabi ni... Sino ba yung MC na nagsabi na nag-alisa na yung magagaling? Parang tungkol sa gano'n. Yung tatay na boxing. Tapos di mo kayang makapuntos. Tapos sanay siyang ginughost. Ang kulit lang. Tangina, ganyan pala ang personality nito ni Charisma. Tangina, ano, yogang napamatay. Yoga napamatay. Tsaka yung ender niya, ako si Charisma, solid yung ano, mas ramdam yung presence niya. Tsaka mas dinictate niya yung tempo ng tempo ng battle. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bigyan ko rin siya ng props sa comedy niya. Entertaining, nakakatawa. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tsaka yung comedy niya in rap form pa rin. Kumbaga talaga nagra-rap lang siya na nagra-rap. Kasi minsan may nakakatawa na hindi siya sa form of rap or parang nasa first line siya. Alam mo yung gano'n? Yung parang dito kay Charisma, kumbaga intentional. Naka-rap yung comedy niya. Gano'n. So, yeah. Round 2. Spata natin. LeBron James, Kevin Durant, assist, puta, grabe, pambihira. Ganyan talaga pag mga pang all-star yung galawan, tol. Putang ina, ibang-iba yung tira. Putang ina. Ano? Anong pakiramdam ma-overdose sa gamot na ikaw yung mismong gumawa? Sunog bagang hay sa usok, dulot ng pagsisiga. Itong sabog sa one shot, yung ama at Malaal James pumi-PSG, ha? Puta, anong sabog sa one shot?
Baka sa pool sa one shot, sabog sa one pop, ganun dapat yung simile. Puta, ganyan. Yung quality, pre, top grade, high quality, yung rap ability, puta. Malaman yung nilalaman talagang hindi malalamangan ng quantity lang yung value kasi pricey parang wagyu. Icy mala diamante ni Imelda pag kinalkyu. Baka malula ka, huwag ka ma-erebrad. Di ka pa pang helipad. Ipagpatawad mo, karisma mo, pang Glock 9 lang sa pedicab. Sarap battle ako'y demigod, puta. Yung alpha at omega. Hindi pwedeng ikumpara itong beta sa meta, itong new breed sa good kid na Man City, Mala Kendrick. Respeto ang kwento, tina Looney at Hendrix, isang sidekick sa tagiliran mo. Yung sakit parang appendix, basagsakada pagbagsak ng diretsong linya kung Tetris, kaya... X yung diskarte mo, puta, halatang 7 yung lakad. Ang laki pa ng ulo, tas yung muka, mas malapad pa sa palad ni Shaquille. Talagang aabutin sa akin tong Japorms Malakahir kasi puta, piko na ako. Dito sa buhang sertifikado, gago, overqualified na ako. Lagpas na to sa Sayad Ralph kahit lagyan mo ng Lisano. Handa sa kahit anumang daluyong, sasalubong ngunit hindi sa selebrasyon ng pagparito mo, kundi sa dispedida. Pilibustero mong bisita. Ako si Socrates, pilosopo, mga seryoso mo na linya. Kapag ako ang naghatid sa'yo, ang babalik komedya, puta. Di ba yung sabi mo ng laban mo kay B-side, tapos ka sa akin, Kurt Angel, Angel Bird, Kurt Angel, Angel. Puta, gusto maging Angel, par. Putang ina, Lord, kunin mo na to. Yung full rotation ng reference talagang inulit-ulit pa. Yung katangahan mo, acute, yun ang obtuse na. Straight reflex, parang boomerang, walang takas kasi nga, Angel Bird, hindi Angel Bird. Talagang mapaparelease mi ka ngayong naka-ankle lock, malakart angel, yan yung right angel, tangina! Tangina. At saka siya, sa walang himlayan, sabi niya, eto pera, pambilibid. Kinangina mo, big time. Basta ako sa walang himlayan, gasolina, tsaka cricket. Diretso yung sintensya. Ako'y kudlit na pamalit sa umuulit ng letra. Gitling sa gitna nilang magkakapareha, kaya teka, repa. Puta, patapos na yung pangungusap, tuldok na yung kadikit. Dito sa Liga, Enigma, wala yung peke at legit. Pero kung may kusa ka, Enigma. Pero kung may kusa ka, Karisma, simulan mo na mag-quit. Hindi ko alam kung paano ko kumbaga bibigyan ng mga punto yung round niya na yun dahil meron siyang mga solid na scheme at train of thought na sobrang dikit-dikit tapos sobrang subliminal. Kumbaga solid yung round hindi ko na mabigyan ng puntos pero yung kabuuan niya solid yun. So, basta solid yung round na yun. Patang ko lang din itong round ni Karisma, second round. Pero, iba tong round ni Onyx na to. Kumbaga, siksik na siksik. Kompleto. May layers. Solid yun. Hindi para sa lahat, pero solid siya. Spatan muna natin second round ni Karisma. Mamaya na yung puntos na second round ko kay Onyx. Okay na kinan to. Halatang nalilito. Halatang nalilito. Huwag kang maangan. Gago, talo na to. Pati si Enigma gusto mong kalaban. Malapad daw yung mukha ko. Di ako nasaktan. Mas lalo mo lang akong binati. Ibig sabihin lang noon, malapad kung itsura, wala ka pa sa kalahati. Okay nang ina yung mga banat niya halatang kay Husky niya minana. Dinamay mo pa si Angel Bird, gago, di nila yung kilala. Sabi niya sa huli niyang laban, pag ako nag-push, parang Hayabusa lang to. Sobrang galing ko mag-push, parang Hayabusa lang to. Tangina. Biglang nag-choke si gago. Sa lahat ng pusher dito, ikaw lang yung aminado. Bakit nag-choke ka, sir? Hindi ka nag-freestyle. Dapat, Enigma, pinagsusulat na to. Nag-choke na rin naman ako dati, pero at least di ko inamin, natulak ako. Nung huli niyang laban, bago to matalo, bago to mawala. Wala na, nalaman na tuloy. Bago to mawala sa flip-top, tinalo siya ng rookie na Mot. Tapos nagbalik, yung tinapat, rookie na Liluwing. Tapos nawala ulit, yung tinapat, rookie na Karisma. Binabastos ka ni Master. Isipin mo yung brother,
Di ka nirespeto, Tiger! Bakit kasi ire-respeto? Eh, palagi nagchuchok. Kaya si Enigma dalang-dala. Pustahan, magchuchok to sa round 3. Makakalimot, mawawala. Parang eksena lang sa bar, di nyo pa ba nahalata? Kitang-kita na nga sa aura, mangangapayan mamaya. Tangina mo. Sabi niya kay Bitro mo, sabi niya kay Bitro mo, galit na galit daw siya sa mga aktivista kasi puro daw reklamo sa gobyerno. Ang kailangan lang daw magsipag tayo para buhay umasenso. Ayan. Ganyan yung pananaw ng mga rapper na tatanga-tanga. Yung sipag para umasenso, sabihin mo yan sa mga Pilipino magsasaka. May nalalaman ka pang asenso, tulak ka naman. Alam mo talaga puro bulto, yung pala puro tibag lang. Ganyan na ganyan yung mga friend ko sa FB na tulak yung sound trip, araw-araw sipag lang. Tapos sabi niya dapat daw, meron daw mga mayayaman na di naman nagtapos ng high school. Dapat daw, yung aral nasa kalsada, yan yung mga mindset na gusto niyang palaganapin. Sige, bukas na bukas yung panganay mo na anak, huwag mo na pag-aaralin. Isipin mo si Papa Benji, may-ari ng Hypebeat. Babaer, ay mayaman yun. Mayaman yun. Pero yung anak niya, estudyante. Sabihin mo nga sa harap niya, patigilin na lang. Pagbantayin sa branded, turuan dumiskarte. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Batik talaga ako sa mga ganyang pananaw. Punong-puno na ako, ikaw yung mabubuhusan. Tinapat sa akin to ni Enigma para yung veterano maturuan. Kasi lumaki rin ako sa kalsada. Pero nakatapos para buhay may patunguhan. Kasi merong aral sa school na wala sa streets. Pero merong aral sa streets na di mo sa school matututunan. O baka sabihin, matututunan o baka sabihin, ulul, graduate, pero tindero ka ng suman. Kahit sabihin nyo na yan, hindi ako masasaktan. Gusto ko lang pala pasalamatan si Rapian sa laban namin nung nakaraan. Kakatira niya sa suman ko, ang daming umorder, pati si Enigma nasarapan. Kaya sige, idamay mo yung suman, sabihin mo sa camera. Para sa akin, pabor pa yan. Para pag in-upload tong video, maku-curious sila, puta yung suman ko, sold out na naman. Hindi, baka sabihin, di talaga masarap. Pangit yung lasa. Gago, sa suman ni Karisma, maraming nasasabik dyan. Kaya nagdala na nga ako ng suman para pwede nyo matikman. Suman! Ina mo ah! Gago! Gago ka! Ulul! Putang ina mo! Ito kaya Enigma, marami. Gago, babawas siya sa DF. Putang ina mo, ganyan mag-market ng paninda. Lahat busog, MC, audience, pati si Enigma na paayos. Tapos after niya banggitin ko sinong panalo sa atin, ipopromote niya pa yan pagkatapos. 5-0, para kay Karisma. Sarap ng suman eh. Pagi ngayon. Ganyan yung mga marketing strategy ng isang tunay na estudyante. Ngayon mo sabihin sa mga tao sino mahusay dumiskarte. Tangina, solid parehas na round. Pwede bang etong episode na to, wag ko nang scorean tong second round nila parehas. Parehas na lang solid. Tapos panoorin na natin yung third round. Ako naman masusunod kasi show ko to di ba? Mat na rin ako. So, basta panoorin na muna natin yung third round. Solid parehas. Yun nga, hindi ko nalista yung iba kay Onyx kasi sunod-sunod eh. Kumbaga pinakinggan ko na lang. Ayoko rin mahinto. Ayoko nang gano'n. So, pinakinggan ko lang siya. Pero yung, naalala ko yung pagsisiga niya na line, solid yun. Tapos, yung sunod na nakalimutan ko na exactly. Pero sobrang daming tinalakay. Tsaka yun nga, sobrang subliminal niya. Pero solid. Ang dami niyang mga metaphor na ginamit na, tas rap talaga siya. So, solid. Ang dami yung inabutan eh. Hanggang umabot sa sayad, yung seryoso mo na linya, right angle, lahat yan. So, kumbaga ngayon, i-enumerate ko lang yung mga nailista ko dahil meron ako mga hindi nailista na sunod-sunod na na thought niya na basta solid yun. Solid yung second round ni Onyx na yun. Akala ko sa kanya na talaga
Pero solid din yung second round ni Charisma. Yung kay Charisma mas na lilista ko dahil siguro mas traditional pa rin yung construction, 'di ba? Yung punchline parang mas ganun pa rin yung formula. So at mas madali ko nailista. So yung wala pa sa kalahati, ribat ata yun. Oo, ilapad na muka. Tapos yung Engelbert, di nila yung kilala. Tapos yung tungkol sa diskarte, tapos sige nga, yung anak mo, wag mo na paaralin. Tapos papunta sa di mo sa street sa tututunan yung buong pagkatahi nun, nung ideas nun. Tapos yung pati si Enigma na sarapan. So, lahat yon yung dikit-dikit sa suman. Ginamit niya yung suman. Tapos sold out na naman. Tapos pwede nyo matikman. Ang galing eh. Tapos ginawa niya entertaining. Tapos in-explain niya na po-promote pa niya yan na maayos. Kapag nanalo siya, tapos kung paano siya nagtapos. Ngayon, sino mahusay dumiskarte? Ang galing parehas. Parehas sila naglatag ng unique na approach sa battle. Kumbaga, hindi mo lagi marinig yung ganong klaseng atake. So, ang hirap niyang skoran. Kumbaga, mas magandang appreciate na lang natin kung ano sila. So, parehas sila solid na round. So, panoorin na natin yung third round. Tunay na estudyante, puta. Ang daming ini-emote. Rapper, tapos suman yung pinopromote. Utang ina mo to, labanan ng battle rap to! Utang ina mo, kanta ginagawa dito, pare, pangasan ng bara, pangasan ng linya, yung suman mo, itabi mo na yan, hindi kailangan dito yan, par, utang ina yan. Sa'yo na yan, benta mo dun sa inyo, tol, pwede naman ba't dito? Utang ina to, puta. Hanggang dito pa naman, tol, nininegosyo mo kami. Rap lang, par, walang suman-suman. Sayang, tol. Kala ko pa naman, malulupit na linya. Puta, papaagaw lang pala ng suman. Puta, yan na yun. Eto na yun. Puta, yung Charisma, yung hitman daw. Puta, nakakatakot, no? Puta, sinong di manginginig dyan? Prosti. Pagalaw! Puta, bayarang pokpok ng eksena. Sanay nang tinitira. Gayak na gayak pawang, galak na galak habang binabastos ko si Enigma. Siya yung bugaw, malamang. Tinanong niya ako kung interesado ba ako. Siyempre, sinagot ko, puta, sino ba yan? Puta, sabi niya si Charisma, Nax, bago, pero malupit na sa bar. Oh, puta, malupit na sa bar. Puta, okay, sige, sir, bigyan mo kami ng battle. Tignan ko kung tatagal. Batong si Mr. parang NBA daw. Sa dami ng aabuting injury, ha? NBA, dami ng aabuting injury. Puta, ano yun? Sumali ka sa TV5, nanalo ka sa Wawawin. Kumain ka sa SM, nabusog ka sa Jollibee. Neptune, rock and roll sa basketball, na sana yung history, pero buti na lang tanga sa NBA ka pa nagka-injury. Puta yung NBA parliga yun. Parang flip-top, tapos battle rap yung game, di ba? Puta, di pa nakontento sa isa, nag-reference pa talaga ng pecha si tanga. Pag siya daw nag-reference ng pecha, sigurado, brand new. Pecha, brand new. Baka may mga pinaglumaan kang araw dyan, akin na lang, oh. Puta, pecha, brand new. Pak you, Wang Bu! Mic check, 1, 2, dinig ba? Mula materyales, disenyong ginamit, ultimo struktura niyang binubuo mong pyesa, puta, galing sa iba. Di mo kayang mag-build ng sarili mong estilo? Kala ko ba, engineer ka? Puta, kaya pala. Gets ko na. Kaya sa battle rap ka sumasalang. Kasi sa professional field, yung pagiging engineer mo, wala lang. Puta, edi lalo na dito, sukat dapat sa metro, piling mga pantig, diretsong punto sinisentro, tugmang parang kable ng mikroponong nakapulupot sa bawat pangungusap at nakakadena sa tiyempo. Iba ang inhinyero ng rap sa inhinyerong nag-rap, lalo kung wak sa pareho. Puta. Kaya yung analogy kung sino siya sa rima niya, eto. Break it down natin, putang inang yan. Siya daw si Marlon P. kay Andrew E. Puta, hanep, pasok! Yung Eminem kay Iso P, ha? Puta, pare, lagot. Di na tao, di pa rapper, tapos kay Eminem kinumpara. Bakit? Kasi yung sasalba kay Marlon P. at Andrew E. si Iso P pala. Puta, multi na.
multi pa, buti pa, yung iba, dupli ka, luni ba? Lugi ka, komplikado ka masyado. Puta, kung wala na, tap na. Sinabi na ni Skastakli yan, no? Puta, tapos lyrical sa parody. Puta, baka original sa parody. Puta, 1+1 na lang ang kaso lang yung sagot mo, 3. Tapos, ano ba yun? Godzilla sa parody? Puta, Godzilla sa parody, napili niyan last line lang hiya. Putang inang yan. Godzilla kay King Kong sana, pwede pa. Puta, ano yun? Halimaw sa sayaw, hayop sa galaw, step up yung set up, ang asap, ano daw? Puta, ang sabi ko, step up yung set up, ang asap ni Rihanna kasi nakakabato ka. Lalo yung mga pinagagagawa niya, nakakabato ka, tol, nakakabato ka ng bara. Nakakabato ka, pero hindi na tumatama. Putang inang yan. Pang-ina mo, ang boring. Yung paglaro niya ng nakakabato ka, yan. Bigyan ko ng point yun, solid yun. Pero parang itong third round ni Onyx, ewan ko, hindi ka level ng first 2 rounds niya. Kanya ramdam mo talaga yung drop. Ramdam din sa crowd, di ba? Siguro, kumbaga, parang pumik na siya sa second round. Sa third round, bumagsak yung energy niya. Pati yung mga sinasabi niya, madami, parang hindi pang battle rap. Kumbaga, hindi pang battle rap yung karamihan ng mga construction niya ng linya. So, 1 point bigay ko kay Onyx. Tingnan natin ang third round ni Charisma. Tangina, narebatan pa yung suman ko. Magre-rebat din ako. Tangina mo, tinitira mo yung suman ko. Porkit binigay ako sa... Tinitira mo yung suman ko, at least yung suman ko talagang tingi. Tinitira pa yung suman ko kasi yung suman ko talagang tingi. Naiinggit lang porkit di ko binigyan nung nanghingi. Tangina naman ito. Sino nakapanood ng laban nito kay Lilwing? Gago, wala. Tangina, nililoko ka ng mga tao. Grabe yung laban niya, no? Laban ng mga walang panalo. Isipin mo, si Mot, champion na sa flip-top, mayroon ng clothing shop. Solid nun, par. Yung kasabayan mo si Jonas, million views yung Epilite. Tapos ikaw, pagbalik mo yung kalaban mo, Charisma. Ang solid talaga nun, pero baka sabihin niya, pagdating sa hip-hop, hindi to pasikatan, ang usapan dito, patagalan. Ulul, magkaiba ng usapan pag ganito yung kalagayan, kasi naiwanan ka na ni Mot, pati ni Jonas at ng iba mong kasabayan, Onyx, magkaiba yung patagalan sa pabagalan. Kasi ang tagal-tagal na neto, hindi mo yan deserve. Marami diyang rapper na hindi nasisinagan. Mas may magaling pa sa akin sa pulo, Motus, FRBL na hindi lang naiilawan. Pero nung binigyan ako ng opportunity, hindi ko hinayaan. Ikaw 8 years ka na nandito, yung flip-top, di ka na pakinabangan. Bakit? Ano bang ambag mo? Champion ka ng POI? Champion ka ng tryouts ng flip-top, yung freestyle? Ululi kita bibigyan ng pugay. Nakapasok, pero pagdating dito, talunan, yung improvement, nakakaumay. Kayong dalawa ni Lilwing, yung buhay na patunay na madali makapasok sa flip-top pag sa freestyle mahusay. Dahil lang naman sa freestyle, kaya medyo nakakatakot. Dahil lang sa freestyle, kaya may mga fans na nahakot. Dahil lang sa freestyle, kaya sa flip-top nakaabot. Pero kung may 1 minutes noong 2015, baka hindi ka nakapasok. Sabi ni Kairo mo, Tangina kasi palagi nagjujoke sa laban. Nakaka-bad trip kung iisipin. Umaakyat sa stage nang hindi preparado yung kalaban siya, yung laging lalaitin. Tapos sasabihin yung overtime mo kay Rapian, at least kayong lahat hindi nabitin. Okay na yung sumusobra sa oras kaysa binigyan ka ng oras, tas wala kang sasabihin. Ano masakit? Talagang totoo, di ko kailangan magpaka-plastic kasi pinasok na daw ako ni Kuya Shernan, ginamitan niya ng magic. Pero kita niyo yung huli kong laban, talagang nagbigay ako ng classic. Kaya kung ba't may pangalawang laban, hindi na to dahil kay Shernan, nagtiwala na si Arik. Kaya maraming salamat, yung talent ko nagmatter. Nagtiwala si Sir Enigma sa pinakita ko na hassle. Oo, hindi nag-champion sa pulo, second place lang. Gamitin niyo yan na angle. Pero kung sino pa yung second place, yung pa yung binigyan niya ng second battle. Ikaw, 8 taon ka na nandito, wala kang narating. Nakakaawa ka, mamin. Dapat dito, Enigma, si Bakin natanggalin. Ako yung huli kong laban kay Rapian, tumatatak pa rin. Just imagine sa 7 years, ano pa mga kaya kong gawin.
Well, ah base sa momentum ng battle, nakuha ni Charisma yung battle. Meron siyang 5 points dito sa round 3. So, kung tie ang second round nila, pero ang first round kay Onyx, third round kay Charisma. Pero tingin ko, kung meron dapat manalo, kay Onyx yun. So, parang natin sabi ng mga judges. Hindi ko pa sinabi. Yung kung may 1 minutes, kung may 1 minutes yung 2015, hindi ka makakapasok. Yun, nagustuhan ko yung line na yun ni Charisma. Tapos, wala kang sasabihin. Yung sa oras yun. So, wala kang sasabihin. Tapos, nagtiwala na si Arik. Tapos, second place, second battle. Kung yung paggamit niya, simple lang pero effective, diba? Paggamit niya na second. In 7 years, ano pa kaya kong gawin? Ang gandang pang-battle siya, diba? Ganun. So, yeah. Para sa akin, nakuha ni Charisma. Tingnan natin. Dahil sa suman. Flip Top Zoning 16. Onyx vs. Charisma. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Solidong unang laban ng gabi. Ang boto ng Hurado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Charisma. Yo, gusto ko lang mag-sorry kasi yung inagis ko na suman, walang latik. Bale, chat nyo na lang ako sa Facebook pag-order kayo. Sold out na naman. Charisma. First round yung pinakadikit. Siguro yung pinagkaiba, si Onyx pababa in terms of continuity. Si Charisma naman, iba't iba yung atake, iba't iba yung strategiya na ginamit na effective all the way. Ayun. At saka yung consistency ng performance habang si Onyx naman may 9 tapos second, may na rin tapos sa third, naka-apekto yun habang si Charisma all the way. Iba't iba pa yung nangyayari sa mga rounds kaya laging nakukuha yung attention kasi bago yung nangyayari palagi. So yun. Ayun, kay Ram, binoto ko si Charisma kasi sobrang solid nung latik nung suman niya. Hindi, para sa akin mas nanaig yung baon ni Charisma literal. At para sa akin yung round... Sir, wait lang sir, nag-judge ako. Ayun nga, mas binoto ko si Charisma, wala na akong sasabihin. Tanginan yan. Ginudge ko lang siya buong round. Siguro parehas silang pinakamalakas ko pero mas lumalanding agad yung kay Charisma. Pero props sa mga rhyme scheme ni Onyx. Parang solid yun kumpara sa dati yan, Charisma. Yo, Zaki, binoto ko Charisma. All 3 rounds. Nung round 1 medyo dikit sila pero round 2 nakuha na ni Charisma ng todo yun lalo na nung naglabas siya ng suman. Third round ni Onyx, medyo nakabawi siya sa rebuttal doon pero hindi yun enough para makuha yung round. Kaya all 3 rounds, Charisma. Ayun, Charisma, all 3 rounds. Tingin ko, naging problema talaga ni Onyx. Marami siya magandang linya kaso yung pinaka-punchline, parang doon pa siya lumalaylay. Mas maganda yung pag-setup niya kaysa sa pagbagsak ng punchline. So, ayun. Charisma, all 3. Yeah. Napindot ko. Yeah, congrats kay Charisma. 5-0. Well-deserved win. Congrats din. Mukhang successful yung event kagabi ng Flip Top. Hindi ko alam, zoning ata yun. Hindi. Second side. Yeah, second side. Congrats lagi, Enigma, Kuya Kevs, sa buong Flip Top staff. Yeah, naalala ko second side, man. Yan yung battle namin ni Delo. Pinakaunang second side. Grabe lang. Grabe yung biyahe talaga na Flip Top. Salamat sa Flip Top at
Naging parte ako ng storya nito ng napakatagal na panahon. Malaking parte ng pagkatao ko rin kumbaga nakuha ko rin sa flip top. So yeah, props lagi. Sobrang solid. Tuloy-tuloy lang. Alam natin pare-parehas, wala makakatalo. Number 1 in the world, yo. Pinakamalaki, pinakamalakas. At pananatiliin natin ganun. Yeah. Tas yun. Ginoong Rodriguez, available na sa vinyl. Message nyo lang ang pricing or Icon Records. Yun, binabati ko lahat ng mga kakampi ko sa pricing, yo. Is ko na kayo. Estrado represent. Gramophone, yo. Kita tayo sa future, pare. So, yun. Tapos panoorin nyo nga kung di nyo pa napapanood yung Need for Weed. Sinisimulan kong vlog na anything cannabis related. Kung meron ko yung kung ano man, suggestions, ideas, comments, questions, comment nyo lang pag spinatan nyo yung video. Tapos minsan susubukan ko rin na sasagutin ko yung mga tanong or pag-usapan ko yung kung ano man yung suggestion o comment nyo sa video. So yun lang. Salamat sa lahat na nanonood. Salamat sa oras nyo. Ako ang Batas. Ito ang Basehan ng Horado. Saludo ulit kay Onax at kay Charisma. Sobrang solid na battle. At sa lahat ng MCs ng Flip Top. Mabuhay kayo. Salamat pati sa lahat ng mga sumusuporta sa Flip Top, yo. Tuloy-tuloy lang. Thank you. Yun lang. Kita-kits ulit tayo soon, yo. Cheers.